Good morning, Pilipinas! At good morning sa mga boss natin dyan. 7 o'clock na ng umaga, samahan niyo kami sa loob ng 45 minutes na punong-puno ng talakayan at kwentuhan. At syempre, sama-sama pa rin natin pag-uusapan ang mga hot issues na tiyak na kapupulutan natin ng aral at kaligayahan. Usapan po natin sa loob ng 45 minutos, mga malagang usapin na may kinamot po sa atin bilang mga boss ng bayan. Pero syempre, bago ang lahat, maligaya po namin kayong babatiin ng... Good morning, boss! Good morning! Adjo, Morning. Arla, Jules. Happy Good morning. Wednesday. Happy Wednesday. Grabe, middle of the week na naman. Ang bilis talaga ng panahon. Of course, si Jules, how many days to go before Christmas? 23 days to go before Christmas. Yay! Yay! Alam niyo ba- 23 days to go na lang. Ano lang? Laban na Alam niyo simbang ba- gabi. That's right. Kailan ba ang Sabi simbang mo gabi? kayo. 16? 16. December 16. December 16. 9 O mornings. dapat maano natin yan, makumpleto. And then Yung you ginagawa make mo a lagi. wish. Alam ko na wish ni Aljo. Wish natin, pag-usapan natin ngayon ang... Teka moment. Pero ito idadagdag ko lang about sa Christmas. So, kahapon Yes. nagsimula na yung extended mall hours. So, expect heavy traffic hanggang ano na yan. Midnight Tuloy-tuloy na siguro. yan hanggang Oo. magpasko. Okay. So, alam niyo na kung ano bang dapat gawin. Ako, avoid mo na kasi yung Christmas rush. Late nga ako ng pag-shop ng Christmas gifts. Pero okay lang yan. Anyway, umaga, importante mong pag-usapan natin ang mga napapanahong issues. Kaya naman simulan na natin ang ating... Teka moment! Alright, para sa ating unang Teka Moment, very controversial issue talaga at talagang makikita natin na flooded ang ating mga social media when it comes to 2016 national elections. Ito naman kahapon, yung COMELEC po or Commission on Elections 2nd Division has disqualified Senator Grace Poe from the 2016 presidential race dahil nga na-fail niya i-meet yung mga requirements. In a 34-page resolution, the three-member division granted the petition of lawyer Estrella El Amparo seeking the cancellation of Poe's certificate of candidacy for president. Kasi daw, na-fail niya i-meet yung 10 years na requirement na tumira dito sa Pilipinas. So if you're aspiring daw for a higher position o yung highest position, kailangan at least 10 years pataas kang nakatira o nagkaroon ng residency dito sa Philippines. So yun po, na-disqualified si Senator Grace po. What your thoughts on this, Aljo? Okay, ang mga abogado ni Madam Senadora Grace Poe, ni-raise yung mga ilang mga jurisprudence, yung Marcos case at yung case naman ni Marcos at saka Yugan case na sinasabing may mga pagkakamali lang sa pag-file ng kanyang COC. Actually, na-meet niya ang kanyang 10-year residency. No? Dapat 10 years yan. Well, anyway, second division pa naman yan, yung desisyon ng pagkansela ng COC bilang presidente, dadaan pa yan sa unbank. Ngayon, nagkaroon na ng unbank resolution, whether or not disqualified siya o hindi, meron pang remedyo. Ang Korte Suprema, aakyat pa yan. Rule 64 ng Rules of Court Certiorari. No? 30 days yan, pero hindi mag-stay yung execution. Tuloy-tuloy pa rin yan. 30 days yan, pero dapat bilisan. Kasi by January, ay magkakaroon na tayo ng balota at doon na listahan ng lahat ng mga kakandidato. Antayin na lang natin. Second division pa lang yan. Tatlong mga commissioners ng COMELEC. Abangan natin kung ano ba talaga ang desisyon nasa kabuuan. Kasi tatlo ang disqualification case na kinakarap ng senadora sa COMELEC. So, unbank pa rin ang mananaig at remedyo dyan ang vice certiorari sa Korte Suprema kung sakasakali. Pero Kuya Aljo, pang ilan pa lang itong disqualification? Pang isa pa lang yan. Tatlo yan. No? So we're just gonna wait for more updates kasi sabi nga ng COMELEC si Grace po, si Senator Grace po talagang isa sa mga nangunguna sa presidential preference polls. Kaya sana talaga maayos makita natin kung ano para at least alam talaga ng mga taong bayan kung sino ba dapat talaga ang kanilang iboto. So, Yung Halos-Hos case pala yun, Dayan, no? Yung Halos-Hos at saka yung Marcos case. Yung Marcos case, may pagkakamali lang sa pag-fill up ng COC. Yung Halos-Hos case naman, nang dumating dito from Australia sa Los-Hos, kinount na ng Korte Suprema ang kanyang araw na siya pagpunta dito bago man niya ni-renounce ang kanyang passport as Australian citizen. So counted na siya at nabuo niya ang kanyang residency requirement. At yun ang depensa naman ng kampo ni Grace Poe na siya dumating dito 2006. 2006 pa July lang. 2006 to be So exact. yun, ika-count yun, pasok talaga siya sa 2015 national election. Okay, moving on, Carla. Ito pa, isa pa sa 2016, I mean mga, 2016 elections. isa sa mga headlines kahapon po ay hinatulan na
si Pemberton against sa case niya with Jennifer Laude. Maraming natuwa dahil hinatulan po siyang guilty pero nagugulahan po ang mga abogado at ang mga kapamilya ni Jennifer Laude kasi daw bakit daw homicide, hindi murder, 6 to 12 years lang daw ang pagkakakulong. At kahapon nga, hirap na hirap yung kanya mga bodyguards na ilabas siya sa loob ng korte dahil hindi sila pumapayag na sa bilibid siya ikulong. Also, Jules, ano ba yung difference between homicide and murder? Bakit hindi murder yung hatol sa kanya? Well, Kuya Aljo, di ba, ang mga lumalabas ngayon, based sa mga ibang law students na nagsasabi nga, ang homicide, mas mababa siya sa murder. Yes. Kasi kapag murder daw, merong intent dito or criminal intent. Pero kapag homicide, parang patay lang talaga. Oh, pinano mo talagang patayin, pinanado. yun yung murder. Mas mabigat yun, unbailable, 6 years above yun, yung imprisonment. Ito naman, national prisoner siya 3 years. No? So dapat, kasi nga homicide lang, walang intent, yung criminal intent na pumatay. Pero yun ang sabi ng korte, RTC RTC Olongapo, sinasabi, dapat makulong siya as national prisoner. Ibig sabihin nun, makukulong siya sa kulungan ng Pilipinas. Kung hindi man sa Bucor, pwede siya sa Davao Penal Colony, pwede siya sa Palawan, at hindi pwede siyang nasa ilalim ng kustodiya ng Amerika. Yun ang pinaglalaban ngayon. Kasi nga, ang kriminal, no, na aspetong kriminal, kapag ikaw nag-violate ng mga ilang provision ng Revised Penal Code, territorial in nature ang kriminal. Pag ikaw ay nagkasala dito, dapat makulong ka dito. Okay. Dapat jurisdiction ka ng Pilipinas, except no, sa EDCA ng BFA, dalawang Amerikano, halimbawa, dalawang Amerikano, sila nagpatayan, Amerikano ang may jurisdiction. Pero may Pero pag Pilipino nagkamali involved. ka dito, Pilipino ang biktima, dito ka talaga makulong. Pero kahapon, di ba, tinurn over na si Pemberton sa under AFP custody. Pero ito yung nirereklamo ng pamilya ni Jennifer Laude kasi ang gusto nga sana nila sa Muntinlupa makulong. Pero under VFA, may ganun bang provision doon na Hindi kasi ang VFA dapat dalawang Amerikanong sundalo. Okay, pero hindi eh. Nasilalim ng kanilang paninerbisyo dito, meron tayong VFA treaty. Pag sila ang involved dito, walang Pilipino ha. Eh, ang problema sila May Pilipino eh. Nagkasala at napatay, natulad siyang pagpatay kay Laude, dito siya dapat makulong. National prisoner, ibig sabihin nun, sa atin siya. At hindi dyan sa AFP. Kasi sa AFP sa Pilipinas pa rin yan, pero mas maganda, national prisoner, talagang sa Bucor or sa Davao Penal Colony or sa Palawan Iwahig Penal. Mga ganon klase. Alright? Tabayanan na lang natin, no? Siguro kung ano yung mga updates dyan. Pero syempre, mula sa ating Teka Moment, tuloy-tuloy pa rin po. Dahil meron ba tayong... Meron ba? Dahil? Kaya dehig, oo. Territorial dispute? Okay na yun. Okay, wala Ang tabayan na lang natin kung ano yung mga updates sa territorial dispute. Basta ang alam natin, nandyan ang Team Philippines sa Dahig para siyempre sa patuloy na pagdinig sa kasong yan. Okay, para ngayong Workday Wednesday, pag-uusapan natin ang International Day for Persons with Disabilities at gayon na rin ang SSS Flexi Fund. Mapapanood din natin ang Entrepreneur, I Love My Culture, ETC, at marami pang iba. At syempre, maaari nyo rin kami mapanood via live streaming, ptv.ph. Maaari nyong i-like aming Facebook page, facebook.com/gmorningboss. I-follow po aming Twitter account at gmorningboss at bisitahin na rin ang aming YouTube page, PTV_PH. Kaya mga boss, yan lang kayo dahil tuloy-tuloy pa rin po ang ating kwentuhan sa pagbabalik ng Good morning, boss!